Apat po ang kakaibang mangyayari dito sa sakramento ng kumpil. At yung una nga ay naganap na. Ang lahat ng mga kukumpilan ay pinatayo at sinabi ng ating parish priest, si Father Job, na sila ay dumaan sa masusing paghanda. Alam nila sa kanilang isip kung anong tatanggapin nila at dahil nandito sila ngayon, alam din nila sa kanilang puso ang responsibilidad ng sakramentong ito. At sila handang tanggapin ito. At ang nangyari po, sabi nga ni Father Job, pinasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Tanda po yan ng ating pagsang-ayon na sila'y handa na. Pero higit dyan, hindi lang yon, kundi tanda din yan ng ating pagsuporta sa kanila. Tanda yan ng ating pagsuporta sa Kanya. Kaya yung unang nangyari, pinatayo, itinanghal ang mga kukumpilan at sila ay susuportahan nating maisabuhay ang sakramentong ito. Ang ikalawa ay sasariwain po nila ang inyong pangako sa binyag. Siguro tatanungin nyo, paano namin sasariwain yung pangako namin sa binyag? Hindi nga namin natatandaan yung sarili naming binyag. Kadalasan po kasi mga baby pa kayo nung bininyagan. At ang nangako para sa inyo ay ang inyong mga magulang. Kasi ang nangyari po doon nung kayo bibinyagan, tinanong ng mga magulang, ano ang hinihingi nyo sa simbahan? Sasagot ang mga magulang, binyag po. Nakahanda ba kayo sa responsibilidad na isalin sa inyong mga anak ang pananampalataya? Sumagot ang mga magulang, opo, nakahanda po kami. Kaya yan po yung pangako nila, na isalin sa inyo ang pananampalataya. Kaya ngayon, yung pagsasariwa ng pangako sa binyag, sa inyo na yun. Siguro magandang repasuhin natin ng mabilis ang sakramento ng binyag. Sa inyong pagpasok sa simbahan, anong unang gagawin? Si Father maglalagay ng krus sa inyong noo. Ganon din ang mga magulang, ang mga ninong at ninang. Pagkatapos po niyan yung pagbasa. Pagkatapos ng pagbasa, nandyan yung pagtatanong sa magulang, ano nga bang nais nyo para sa inyong mga anak? Binyag po. Tapos tatanungin ulit, nakahanda ba kayo sa responsibilidad? Opo, nakahanda po. Tapos tatanungin ng 2 sets of questions. Itinatakwil ba ninyo sa Satanas ang kanyang gawain at ang kanyang mga pangako? Opo, itinatakwil namin. Tatanungin ulit ang mga magulang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo? Sasagot ang mga magulang, maganinong at inang, opo, sumasampalataya kami. Pagkatapos noon, papupuntahin sa harap ang mga magulang, pati yung bata, tapos itatapat po sa font. Tapos bubuhusan po ng tubig. Kunyari po, Yosef. Saan ba si Yosef? Taas ng kamay. Ayun. Sasabihin doon, Yosef, ika'y binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Hindi si Yosef ang sasagot. Kasi baby pa lang siya. Ang sasagot ang mga magulang, ninong at nina. Amen. Tapos papahiran ng langis ang noo ng bata, unang tanda ng kanyang pagtanggap ng Espiritu Santo. Para saan yun? Para maging mulat ang kanyang mata sa karanasan ng Espiritu Santo sa mga susunod pang mga kaganapan sa simbahan. Kaya mangyayari po doon, ditutuloy, nabuhusan na ng tubig, papahiran ng langis. Bandang huli, ang sasabihin, ito po yung natutunan ko po sa Diocese of Novaliches, papupuntahin po sa harap lahat ng tatay, dala-dala po kanilang mga anak. Tapos pagbilang po ng 3, itataas ang bata para bagang iniaalay ang kanilang anak sa Diyos. Iniaalay ang kanilang gawain, isali ng pananampalataya sa bata. Kung titingnan po natin yun,
Yun po ay isang paggalaw galing sa labas ng simbahan, papalapit ng papalapit kay Kristo sa altar. Sinasariwa po natin ang ating pangako sa binyag tuwing tayo po ay nagsisimba kapag linggo. Ulitin ko po yun. Kapag tayo po ay nagsisimba kapag linggo, sinasariwa po natin ang ating pangako sa binyag. Bakit? Anong una nating ginagawa sa ating pagpasok ng simbahan? Nagdadaw-daw tayo ng holy water. Para bagang yun yung unang nangyari sa sakramento ng binyag. Tapos yung holy water doon, yung tubig, pinapaalala na tayo ay nakapasok ng simbahan at naging bahagi ng pamilyang Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Galing, no? Every time tayo pagsimba, hindi lamang kapag linggo. Tapos yun, may pagbasa. Pagkatapos ng pagbasa, yung homily. Pagkatapos ng homily, yung pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pagkatapos po nun, tayo tatanggap ng komunyon. Kung titingnan po natin, isang paglalakbay din, isang movement din po, papalapit ng papalapit kay Kristo sa altar. Kaya tuwing tayo po ay nagsisimba kapag linggo, sinasariwa po natin ang ating pangako sa binyag. Ngayon ang tanong po sa mga kukumpilan. Mga kukumpilan, atensyon. Sasagot kayo. Kayo ba ay nagsisimba tuwing linggo? Sagot. Parang mahina. Father Job, paano ba? Tuloy ba tayo? Ganito na lang, sige. Tatanungin natin ang mga magulang, ninong at ninang. Huwag kayong sisigaw. Baka dadaanin nyo sa lakas ng boses. Hindi po ito palakasan ng boses. Mga magulang, ninong at ninang, unang tanong, dalawa pong tanong ito ha. Unang tanong, kayo ba ay nagsisimba tuwing linggo? Sagot. Parang booking na po kasi kayo eh. Ngayon ang pangalawang tanong, kapag kayo ay nagsisimba tuwing linggo, isinasama niyo ba ang inyong anak? Sagot. Wala, ngihina ng sagot ng parang booking na kayo. Kasama po yan. Alam niyo po, ang regalo ng pananampalataya, ang katangi-tanging regalo na magtatawid sa kanila sa buhay na walang hanggan. Lahat po na ibang regalo, yung kanilang gamot, yung kanilang pagpapaaral nyo sa kanila, lahat po yan maiiwan dito sa lupa. Ang katangi-tanging regalo magtatawid sa kanila sa buhay na walang hanggan ay ang regalo ng pananampalataya. Huwag po nating ipagkait yun sa kanila. Ang sa akin po, hindi pa naman po huli ang lahat. Patuloy po nating hikayatin na sila'y magsimba tuwing linggo. O ngayon ang tanong po, pwede ko bang masahan na simula bukas, linggo, at sa mga susunod pang mga linggo, kayo ay magsisimba sa lahat po ito? Sagot po. Very good. Father Job, kunan nyo ng picture. Kailangan natin ng resibo. Opo kayo, baka hindi naman kayo magsisimba. Napaka-importante po. Napakaganda din po na pamilya na nagsisimba. Kasi nakikita natin, hindi lang sila nagsisimba, kundi sabay-sabay din sila naglalakbay patungong langit. It's such a beautiful image to see families journeying together towards heaven, towards the kingdom of God. Kaya wag po nating ipagkait sa ating mga anak, kahit sa ating sarili, itong paglalakbay na ito tungo sa kaharian ng Diyos. Okay po, sa iyo po yung pangalawa, pagsasariwa ng pangako sa binyag sa pamamagitan ng pagsimba tuwing linggo. Okay. Pangatlo, ito po yung pagpapatong ng kamay. Ito po yung ginaganap tuwing misa. Isipin niyo po tuwing misa, ginaganap yung pagpapatong ng kamay. Kapag nakahanda na po yung tinapay at alak sa altar,
Ang sasabihin po ng pare, nawa bumaba, ipapatong niya yung kamay sa ibabaw nito at sasabihin niya, in very similar words, nawa bumaba ang Espiritu Santo sa mga kaloob na ito upang ito ay maging katawan at dugo ni Kristo. So it is the action of the Holy Spirit that transforms the bread and the wine into the body and blood of Christ. Kaya ang tinatanggap natin ay hindi na tinapay at alak, ito yung katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya para sa atin, yan din ang mangyayari sa ating mga kukumpilan. Sa pagpapatong ng kamay, there will be a great transformation for them. Kung titingnan po natin yung ating ebanghelyo, ano pong nangyari sa kanila? Ang mga apostol ay nagtatago sa loob ng isang silid. Takot na takot sa mga Hudyo. Bakit? Kasi nakita nilang pinahirapan ang kanilang Panginoon, si Jesus. Niyurakan, sinuntok, hinampas, ininsulto, ipinako sa krus na matay. Kaya takot na takot ang mga apostol sa mga Hudyo. Pero anong ginawa ni Jesus? Sabi niya una, sumayin niyo ang kapayapaan. Tapos pinakita niya ang kanyang kamay at tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga apostol. Kaya makikita po natin, si Kristo, dinala ang mga apostol mula sa takot, papuntang galak. Pero hindi pa doon natapos. Kasi sinabi niya ulit, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano akong pinadala ng aking Ama, pinadadala ko rin kayo. So mula sa takot, papuntang galak, papuntang misyon. Ano yung misyon? Yung pagpapahayag ng mabuting balita. Paano bang pinapahayag ang mabuting balita? Gumawa ng mabuti at magpakabuti. Kapag ginawa po natin yung pareho, pinapahayag po natin ang mabuting balita. Yan po para sa inyo. Hindi po siya yung pupunta sa malayong lugar para ipahayag ang mabuting balita. Even in your own little way, you can proclaim the good news by being good and by doing good. A transformation. Buong tapang na pinapahayag ang mabuting balita. Yan po yung pangatlo. Pagpapatong ng kamay. Gagawin po natin yan sabay-sabay mamaya. Pang-apat, ito po yung pagpapahid ng langis. Magandang itanong, saan nga ba nanggagaling yung langis? Yung langis, inihahanda po yan during Christmas. Ito po yung Holy Thursday. Yung misa na kung saan lahat ng pare ng diocese ay nagtitipon sa katedral. Banga-banga ng langis nasa harap ng sanctuary. At sa panahon i-bless yung langis, anong gagawin? Bubuksan po yung mga garapon. Marami pong langis yan eh. Gara-garapon ng mga langis. Anong gagawin po ng obispo? Hihingahan niya ang langis. The bishop will breathe on the oil. Bakit? Kasi pagkatapos sabihin ni Kristo, kung paano kung pinadala ng aking Ama, pinadadala ko kayo, hiningahan niya sila. Pinagkakaloob ang Espiritu Santo. Kaya yung hininga ni Kristo na ipinadala sa apostol at ilang salin ng mga apostol hanggang sa mga obispo, yan po yung parehong hininga ni Kristo na nakasalin sa langis. Kaya dalawang pamamaraan ng inyong pagtanggap ng Espiritu Santo. Ang pagpapatong ng kamay at ang pagpapahid ng langis. Kung titingnan po natin, sa pagpapahid ng langis, anong sinasabi? Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang sagot ay? Wala pa rin sagot. Ang sagot ay? Very good. Tapos sasabihin ng pare o sasabihin ng obispo, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang sagot ay? Very good. Ang nangyari po doon, pag sinabi ng pare o sinabi ko, sumayin niyo ang kapayapaan, tatapikin kayo sa pisngi. Dapat nga sasampalin kayo. Hanggang kayo'y umiyak. Saan galing yun? Alam niyo po ang bata, kapag bagong panganak,
Anong ginagawa sa batang bagong panganak? Tinitiwarik, di ba? Nakatiwarik. Tapos hahampasin sa puwet hanggang umiyak. Importanteng iiyak yung bata. Bakit? Bakit una tinitiwarik? Kasi dinidrain yung amniotic fluid sa baga. Kasi ang bata na nasa sinapupunan, naglalangoy siya sa amniotic fluid. Tinitiwarik para madrain. Pagkatapos nun, hahampasin sa puwet. Bakit? Yan yung unang pagkakataon na gagamitin ng bata ang kanyang baga to breathe on their own. Kaya yung kanyang pag-iyak, yan yung kanyang paghigop ng hangin. Kung sa inyo, yan din yung inyong paghigop ng Espiritu Santo. Ganda, no? To breathe in the Holy Spirit so that the Holy Spirit may transform you. So dalawang pamamaraan ng pagtanggap ng Espiritu Santo. Pagpapatong ng kamay at pagpapahid ng langis. Tatapikin lang naman kayo. Huwag naman kayo iilag. Baka iilag pa kayo eh. Okay? Ngayon, bilang pagtatapos, balikan po natin yung ating unang pagbasa na kung saan naganap yung Pentecostes. Ano nangyari sa Pentecostes? May rumaragas ang hangin sa labas. At yung mga tao galing sa iba't ibang lugar, sinundan nila yung rumaragas ang hangin. At ito'y nagpunta sa silid nasa kung saan nandun yung mga apostol. Nanahan ang Espiritu Santo para bagang mga dila ng apoy sa kanilang ulo. Pagkatapos nun, nagsalita ang mga apostol ng iba't ibang wika. Kaya yung mga tao galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang lengguwahe, naunawaan yung mga apostol. Ngayon ang tanong, ito bang ating mga kukumpilan magsasalita ng iba't ibang wika? At sila'y maunawaan ng iba't ibang tao? Opo. They will speak the universal language of love. It is a language of understanding, kindness, gentleness, compassion, forgiveness. And when you speak this language, everybody will understand you, no matter what color, no matter what race. Mauunawaan kayo. Pero sa punto po ngayon, mga mura pa po ang pananampalataya nila. And they need examples, they need inspirations. At dyan po papasok yung mga magulang, ninong at ninang. Sa inyo po mag-uumpisa yung universal language of love. At kapag nakikita po nila sa inyo, they will also learn to speak the universal language of love. Kaya, it is really a community endeavor. Isang pagsusumikap ng isang sambayan ng Kristiyano. Babalik tayo doon sa kanina, napakaganda ng imahen, pamilya, pamayanan, isinasabuhay ang misyon ng Espiritu Santo, ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng halimbawa. At tayo'y magtutulungan para ang lahat magawa ang ganyang kampanin. It is a very difficult endeavor. Kami nga ni Father Job, ipagdadasal po kayo. Mga magulang, mga ninong at ninang, mga kukumpilan. Para inyong maisabuhay, hindi lamang po ipagsimba tuwing linggo-linggo, pero maisabuhay ang pagsasalita to speak the universal language of love. And when you speak the universal, when everybody speaks the universal language of love, you will change the face of the earth. Babaguhin niyo po ang mukha ng mundo in our own little way.